Ito mga ka-business na kinikinita ko na gusto kong maging honest po sa inyo, no? Mukhang matatapos ang relasyon nitong dalawa, si Vera at si Lito. At kami naman ni Ate ka-business, lahat ng mga pamamaraan ay ginawa na namin. Mga pagpapayo. Kaya lang yung salita kanina ni Ate Vera, mabigat yun mga ka-business. Hanggat kaya ko pa, kaya lang hindi ko alam kung hanggang kailan. Tama ba ako, Ate Vera, no? Tapos kinu-question ko rin po yung sarili ko. Kung kaya ko ba hanggang habang buhay yung ganito. Kasi para sa akin, tinanggap ko na ako lang magtatrabaho, ako maghanap buhay. Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga ka-business naming minamahal. Kumusta po? Ayun na, andito po si Kuya Lito. Opo. At bati ka naman, Kuya Lito. Hello po mga ka-business. Mapagpalang araw po sa inyo. Ha? Mapagpalang araw po sa inyo. Lahat po mga ka-business. So yun na, mga ka-business naming minamahal. Ayun na, nabasa nyo na yung ating title, yung ating thumbnail dito sa patungkol sa vlog nito. At ayun na nga, nung nakaraan kasi, yung huling vlog natin dito kay Lito at kay Ate Vera, ay nagkakaroon sila ng pag-uusap patungkol doon sa pag-uwi ni Kuya Lito sa Quezon, doon sa kanyang mga kamag-anakan. At nagkataon naman po kasi noon na namamaga si Ate Vera. Namamaga yung pisngi kasi masakit yung ngipin. Opo. At ayun nga po, bali ito continuation po ito bilang bahagi pa rin ng paglilinaw at saka paggabay dito sa mag-asawa. Kasi po mga ka-business ay hanggang ngayon ay hindi pa rin sila ganun ka-goods, no? Alam mo yung parang magkakilala lang sila doon sa loob ng bahay nila. Nawala na yung yung pagiging malambing. Nagagawa mo ba yun? Nagagawa ko. Pagkatahimik na. Pero pagka alam mo may gising pa, Hindi na ako. Kaya naman po gising pa. paano mo nilalambing sa Ate Vera? Ano po? Yung nahayakap po ako bigla-bigla po. Bigla-bigla? Opo. Huwag kang pabigla-bigla, may masipa ka nun. Gugulat sa iyo. Kasi kaya po nagugulat. Nasisi ko po. Hindi kasi dapat magsalita ka muna. Yayakap ako, ganun. Huwag yung basta yakap ka na lang kasi baka magulat. Mabigyan ka ng anta. Diba? Nagugulat siya, no? Opo. Bakit siya nagugulat? Hindi ba siya sanay na niyayakap po siya? Hindi ka lang po. Lagi ka lang po siya niyayakap po. Oo. Saan kayo mayakap sa kanya? Sa baywang po. Saan? Baywang po. Kaya mo yakapin yung baywang ni Ate Vera? Pag po nakahiga lang, para one side lang po yung niyayakap ko. Ay, hindi yakap. Yung daga, yung ginagawa mo. Dagat po ba? Ha? Dagat po ba yun? Ba't ka tawa ng tawa? Seryoso itong vlog ko eh. Okay? Opo. So, ibig sabihin, kaya magugulat talaga. Kasi siguro baka mamaya tumatalong ka pa, tapos biglang bagsak ka rin sa bewang niya. Hindi na. Bakit yung bewang ang gusto, paborito mong yakapin? O daganan? Kasi po pag nakahiga, pantay po yung
Mga pa po namin ng gabay, mga po nabira. Alin? Pag po nakahiga po siya, tsaka nakahiga ako, pag po pantay yung bawa po, yung tuhod yung taan niya, hanggang baywang na niyo po. Hanggang bewang ka lang. Kaya baywang na. Pag minsan po nakakita lang ako sa taas para... Saan taas? Halimbawa po, medyo baba po. Nataas po ako sa may... Para pantay yung ulo namin. Ganun po. Mayakap po siya sa hanggang Umuusad ka gano'n, tandaan ka, akyat, gano'n. Hanggang sa magpantay kayong dalawa. Tapos pagkapantay na kayong dalawa, niyayakap po na po siya. niyayakap mo siya. Saan naman banda mo siya niyayakap? Pagpantay na kayo. Sa may ano po. Sa may dibdib po, gano'n po. Nakaganon po. Saan? Sa may dibdib po, nakaganon po ako. Sa dibdib? Opo. O, tapos nagugulat din siya. Hindi na ako po. Ay, hindi na. Opo. Ay, ibig sabihin, doon siya komportable. Dapat lagi ka sa dibdib. Ngayon, nagugulat po kasi siya. Kasi pag niyayakap ko po siya, patulog na po siya. Kaya po, parang nagugulat. Ayun ang huwag mong gagawin. Ang babae, kapag kapatulog na, huwag mo istorbuhin. Kasi, mainit ang ulo niyan. Oo. Kailangan malakas ang pakiramdam mo. Ibig sabihin, kapag halimbawa ay wala pa sa diwa niya yung pagtulog, hindi pa niya naiisip, doon ka na dapat kumilos. Opo. Para maisakatuparan mo yung isip mo, yung binabalak mong gawin. Di ba? Patulad nung minsan, di ba, nasiko ka niya kasi binigla mo, nagulat. O, saan ka tinamaan? Sa tiyan po. Sa tiyan. Opo. Ay, mali rin sa tibera. Dapat hindi sa tiyan tibera. Sunguso. Anyway, mga kabisnes namin minamahal, ayun po kasi pinasundo ko ito si Kuya Lito. Kasi may mensahe siya sa akin dito. Sabi niya, Kuya at Ate, pasensya na po sa istorbo. Kuya at Ate, baka naman po pwede na makabawas po kami sa savings namin ng 3K para makauwi ko saglit sa amin. Kuya at Ate, nakikiusap po ako na sana'y maunawaan niyo po ako. Kaya Lito, ba't ganito itong mensahe mo? Anong nangyari? Wala po. Ha? Kailan niyo ito pinadala sa akin? Gabi? Kanina po. Kanina umaga? Alas 8:30. Bakit ganito yung pagkakahanay ng iyong mensahe? Na para bagang lumalabas dito kay Lito, pasensya ka na nga. Para bagang lumalabas dito na hindi. Baka naman po pwede na makabawas po kami sa savings namin ng 3K para makauwi ko saglit sa amin, Kuya at Ate. Nakikiusap po ko na sana'y maunawaan niyo po ako. Bakit kailangan mo makiusap? Hindi man namin pera yun. Pera niyo naman yun. Ano mang oras na gustuhin yung kunin lahat yun, nasa sa inyo yun. Ay, sorry po. Bakit ganito yung hanay ng ano mo? Sino nagsabi sa'yo na ganito? Wala po. Ako po yung tatay po. Ha? Sorry lang po sa pagkakahanay ng check ko po. O hindi kasi kailangan kitang ituwid dito. Unang-una, yung inyong mga ipinakisuyo na savings ay pagmamagandang loob ni Ate Ka-Business yon. Kaya tinatanggap. Supposed to be, kayong mga matatanda na kayo, kayang-kaya nyo nang mag-savings kung tutuusin, di ba? Dapat kayo lang ang may hawak nun. Pero dahil nga sinasabi ninyo na para hindi magastos, maiwas sa pagkagastos-gastos. So, ayan, may notebook kayo, di ba? Itinatala. Bilang pagmamagandang loob, pagmamalasakit sa inyo ni Ate Ka-Business. Pero yung bagay na yon,
Kayang-kaya nilang gawin yun. At itong yung message sa akin, hindi mo kailangan makiusap. Bakit mo kailangan makiusap? Ay, sorry. Baka kay Ate Vera ka dapat ito sinend mong mensahe, hindi sa akin. Ano lang po siguro sa iniisip ko. Ganun. Anong iniisip? Ba't magulo bang iniisip mo? Magulong isip mo? Opo, nag-aati po kasi ng pag-uwi ko po, tsaka siyempre po. Naku, delikado ngayon, naghahati na ang isip mo. Kasi po hindi po pumapanatag si Vera po na umuwi po ako sa amin. Bakit hindi siya magpanatag? Nakaalala po kasi Tungkol saan? biyahe ko po. Sa biyahe. Ba't hindi ka na lang yung samahan? Eh sabi ko naman po, kaya hindi po ako nagpasama, baka mamaya po makauwi din ulit po ako. Gusto ko lang po talaga makita po yung nanay ko. Ano mo talaga mangyari pag-uwi ko? Kung hindi mapaganda po yung pag-uwi ko po, hindi makakauwi po, makakadiskarte po ako pag-uwi agad. Ngayon lang naman po kaya po hindi ko muna sinabi sa iyo. Bakit mo nasabing kung halimbawa hindi napaganda yung iyong pag-uwi? Bakit? Ano ba yung mga posibilidad na pwede mangyari? Hindi po. Kasi po yung iba kong kapatid, medyo ano po sa akin. Medyo halanganin po kami magkita po. Yung iba ko pong kapatid, baka mamaya po pag nalaman na nandun ako, magsiuwi ang bigla po. Para Makita ka. makita po ako kung ano mangyari po. Makita ka at Baka po kung ano mangyari po sa pag-iingat. anong mangyayari? Ano yung magsusuntukan kayo magkakapatid? Ganun ba yun? Hindi po, baka po mamaya kung ano sabihin po sa ating Tapos baka mamaya murahin o ano. Kung sakasakaling masaktan mo ako, at least ako lang po. Hindi po masaktan si Vera. Masaktan? Bakit sinasaktan ka ba nila? Sa kabila ng ganyang kalagayan mo? Opo, di ba po na ano kami na kapag ano po, ako lang po lagi nakapagbalik. Ikaw muna. Pag-isipan mo mabuti yan. Kung meron ka pa mga kapatid na hindi pa kayo goods, palagay ko, yun muna ang arigluhin mo. Bago ka umuwi doon. Hindi po siya nasagot ng ano po, sa message po. Natural, kasi nga hindi pa nga kasi kayo goods. Sabihin, may other way, pwede ka makisunod sa ibang mga kamag-anakan, pamangkin, ganyan. Ang nakausap pa po yung kapatid ko po si Telo, basta daw pag nakauwi, makinig lang daw ako sa mga sasabihin nila. Pero hindi naman daw ayaw na Telo na masaktan po ako. Ngayon po, nasabi. Hindi, nakapasintabi ko, palagay ko naman yung ganitong kalagayan ng kababayan natin ay makipagsakitan yung isang normal na nilalang o tao ay palagay ko wala sa wisyo, wala sa ayos, no? Ikaw ba'y nakikipagsakitan? Nakikipagsuntukan ka ba? Hindi naman po, kaya ako nasasaktan po. Halimbawa po, may sinasabi po sila sa akin na masakit na bagay, halimbawa po. Yung response ko po kasi sa kanila, mas nasasaktan po sila kaysa sa sinabi nila sa akin. Ika nga po kung baga po, halimbawa po, katulad dati po na sinabi nila na nag-uwi daw ako ng malaking palamon. Ang response ko po sa kanila, ay yung mga kapatid ko nga, mga malalaking katawan, mga normal, nagsiuwi, hindi mo malalaking palamon. Bagang kung ika nga po yung dila ko po daw ay matalas. Ganun daw. Kaya po. Totoo yun. Kasi bakit kailangan mo makapagsagutan sa ganoong bagay? Unang-una, kung hindi ako nagkakamali, ikaw ay nasa bandang bunso, di ba? Dapat andun na agad ang timano yung pagiging respeto mo sa mas nakakatanda sa iyong mga kapatid mo. Diba? Nandun naman po ako sa respeto, kaya lang po nga po. Kaya po nakakasagot po kami ganun po. Dahil hindi nila naiisip na gusto ko lang magkapamilya ng maayos. Ganun po. Andun na tayo, kaya lang kasi
yung isang sitwasyon na sabi nga ay nag-aapoy, no? Ibig sabihin, nagkakaroon na ng baga, huwag nang paypayan, talagang liliyab yan. Diba? At saka isa pa, anong laban mo rin sa mga yun? Kung sa malibawang humantong sa pisikalan, ikaw ba'y nakaranas ng makipagbasag ulo? Hindi pa naman po gaano. Hindi pa gaano, ibig sabihin meron na rin. Meron po kaya lang hindi po sa... Ito muna, gusto kong linawin yung paano makipagbasag ulo ang isang kuya lito. Hindi po, kasi po nung high school po ako, na-trouble po ako nung yung medyo matatakotin ng barkada ko po, ang ginawa ko po, siya yung taga-tula ko po sa wheelchair. Tapos ang ginagawa, sabi ko, banggain po yung kaaway. Pag napasungasog po sa akin, sinusunta ko po. Opo. Di wow. Sa kabila ng ganyan kalagayan mo, naisip mo pa makapagsuntukan? Bakit siya nagturo sa inyo? Wala po, parang nung parang naano ko na, hindi po kasi ako nagsusumbong sa pamilya ko po pag nilalait po ako, niloloko po. Parang naisip ko po na dapat marunong ako lumaban yun. Mali yung nagiging isipan at pananaw. Dapat ang iyong isipan, pananaw at damdamin hanggat maaari dapat ay hindi ka nagkakaroon ng kaalit o kaaway. Kasi nga, ganyan yung iyong kalagayan o katayuan, pisikal. Diba? At dapat dulang gagawin mo ang lahat ng makakaya mong gawin para wag kang malagay sa sitwasyon na mapapaaway. No? Kasi kung talagang ikay mapapaaway sa mga normal, ibig sabihin kompleto ang parte ng katawan, at totoong ikay papatulan talaga, ay Diyos mio, marimar, lito, di ba? Na kukuha mo yung ibig ko sabihin. Di ba? So, ang pinakamabuti ay dapat yung tinatawag na nire-reverse psychology mo yung mga nakakausap, na-encounter na mga ganoong mauuwi, umahantong sa away. Instead of magkaroon ka ng kaaway, dapat pinarami mo ng pinarami yung mga magiging kaibigan o naging kaibigan. Diba? Strategy-wise, kasi nga ganyan yung iyong sitwasyon eh. Sino ba nagturo sa'yo na dapat pumalag-palag, lumaban-laban? Wala naman. Oo. Diba? Tapos dun sa mga kapatid mo, sa mga kuya, ate mo, dapat andun yung iyong kababaang loob. Yung sinasabi mong gusto mo lang naman magkaroon ng pamilya, asawa, o ika nga pinagwiwikaan ka di umano ng mga pananalita na nasasaling yung iyong damdamin. O, palagay ko naman, kung unawain mo talaga, bilang nakakatanda sa'yo, ay hindi maaalis na kilatisin nila, alamin nila, sino nga ba yun? Diba? Hindi ibig sabihin na hinuhusgahan nila si Ate Vera, kundi siguro bahagi ng pag-aalam na anong background ni Ate Vera. Diba? Bagaman ganyan ang sitwasyon mo, syempre mga kapatid mo yun, may damdamin na gano'n yun, may isipan na gano'n yun. Sino ba itong mapapangasawa ng kapatid namin? Diba? Yung tinutukoy po yung mga nakaraan na sitwasyon batay sa iyong pinikwento. Huwag kang patol ng patol. Ha? Tapang ka pala. Ha? Eh?
Sa bagay, kaya nagkaputol-putol yung ano, katapang mo kasi. Iwasan mo na yung away, ha? Hindi ko sukat akalain kayo ito. Nagganong kang pag-iisip at saka ito nga yung kuyom ng iyong damdamin ay parang sabagay kasi hindi kita masisisi kasi walang nagturo sa'yo, no? Walang nagpaalala, walang nagsabi, no? Ayun, so yun nga yun mga kabisnes naming minamahal. Kasi kung merong nagturo sa'yo simula nung bata ka pa, pero pasintabi, palagay ko naman tinuruan ka ng mga kapatid mo, ng mga magulang mo tungkol sa bagay na yun, di ba? Dahil alam nila na ganyan yung kalagayan mo. Imposibleng hindi. Ano lang po, naalala ko sinabi ng tatay ko, masyado akong palapatol po. Ano eh? Sabi ng tatay ko, huwag daw masyado akong palapatol po. Huwag masyadong palapatol. Opo. Ibig sabihin, ikaw talagang may ugaling palapatol. Bakit? Ang tapang mo. Ha? Hindi mo alam. Ibig sabihin, halimbawa pala, lalaban ka rin sa akin. Delikado ako sa'yo. Ha? Oo. Siyempre, mga kapatid mo nga, pinagpatulan mo, kuya mo eh. Sino pa ba naman ako? Hindi. Para kasi po, kagawin niya po yan. Yung po kasi mga kuya ko, parang hindi ko naramdaman na may mga kuya ko. Yung mga kapatid ko pong babae, parang hindi ko rin po naramdaman na. Ano kasi yun kaya mo yung nasasabing ganyan, hindi ibig sabihin sila lang ang may pagkukulang. Maging ikaw sa sarili mo, malaki rin ang pagkukulang mo. Ha? Ganito? Siguro po kasi... Hindi yun sigurado yun. Kasi sa ilang mga panahon na tayo magkakasama, ay na-observe na kita, unti-unti nakilala kita. So ngayon, yung ganitong paraan ng aking pakikipag-usap sa iyo, ay hindi ako papayag na makipagplastikan o pakunwari, no? So, diretsahan ang ating pag-uusap para magkaroon ng resulta. Ibig sabihin ay mas maintindihan mo, wala nang paligoy-ligoy. Di ba? Hindi yung i-good time ka, sasakyan ka, pasasakayin ka, padadamahin ka, pero kapag ka siniyasat mo yung mga sinasabi sa iyo, yung pala'y pang-uuto lang. No? Kay Kuya Ka Business, hindi ganon. Sasawata ako, magsasalita ako, pero andun pa rin yung aking pasubali, paggalang sa iyo bilang ikay si Kuya Lito at bilang kapwa-tao. No? So ngayon ganito Kuya Lito, alisin mo na yan. Yung pagiging mo, parang ang hirap imaginin, no? Ang hirap isipin isang Kuya Lito basagulero. Paano kaya ito pagka nag-amok? Nag-amok ka ba, Kuya Lito? Hindi naman. Kasi pag hinabol ganito, nag-amok. Madali ka pa nang hingalin. Hindi ka sanay maglakad. Di ba? So yun ang ibig kong sabihin kayo dito, realization. Ganyan yung iyong kalagayan, ay wala na tayong magagawa. Kundi tanggapin ng maluwag sa dibdib, no? Walang anumang sama ng loob sa dakilang lumikha, no, sa Panginoon. Wag na nating questionin, wag mo siyang questionin kung bakit ganyan ang pagkakalikha sa iyo, pagkakalalang sa iyo. No? Kasi inborn yan, di ba, Kuya Lito?
dahil sa kabila ng ganyan ang iyong physical na kalagayan, Kuya Lito, ay napakarami mo dapat ipagpasalamat sa Panginoon Diyos. Meron kang pera. Di ba? Na totoong mahal ka. Alam mo bakit? Pinausap namin ni ate mo yan bago kayo ipakasal. One-on-one. Talagang puso sa puso. Nag-usap yan si ate ka-business mo at si ate Vera. Paulit-ulit na tinatanong, Ate Vera, papakasalan mo ba si Lito? Mahal mo ba si Lito? Ipinaliwanag kung anong ibig sabihin ng pagkakasal. No? At sa maraming beses na pagkakataon na paulit-ulit tinatanong, hindi para kung ano pa man, ay hindi nagbago yung kanyang sagot, opo ate, napakasalan ko po si Lito. So ano ibig sabihin nun? Mahal ka niya. Napakaswerte mo. Diba? So yung mga bagay-bagay tapos marami kang dapat ipagpasalamat. Unang-una ay nasa katinuan ang iyong pag-iisip. Di ba gano'ng kalaking biyaya? Gamitin mo na lang ng tama. Di ba? Di hamak na lamang ka kay Jonathan. No? O, pagdating sa abot ng kamalayan at ng kaisipan. Kasi kayo nakapag-aral eh. So, sa madalit sabi, hindi ka buro basta-basta. Kaya mo nga mag-operate ng personal computer, ng PC, di ba? Tama ba ako ron? Hindi lang. Ay, anong pinakabihasa ka? Cellphone. Doon sa games. Hindi na ako. Ano? Talpak. Hindi po ako susugal sa Ha? Hindi po ako nag-ano ng sugal sa cellphone. Kung subukan mong magkita kita magsugal-sugal sa cellphone kayo, hampalos yung cellphone sa noon mo. Huwag kang magsugal doon ha. Malas yan. Yan, ganito Kuya Lito. Ate Vera, te? Dahil ka saglit, te. May kaklaruin lang ako. Saka isa pa, napakadakilang biyaya ng Panginoon Diyos sa iyo. Alam mo, ano Kuya Lito, hindi ka nagkakasakit. Di ba? Bibira kitang naobserbahan ni kay masama ang pakiramdam mo, may sakit. Madalas si Ate Vera, paano? Dinadaganan mo yung bewang. Tapos pupunta ka sa dibdib. Ano ginagawa mo sa may bandang dibdib? Nakayakap lang po lang yun. Ha? Nakayakap lang po. Hindi mo kinakagat. Ate Vera, excuse mo na, te. Naka-vlog ito, Ate Vera. Ito yung continuation. Ito ka malaki pala, no? Usog do. Ate, do. Yan. Tingnan nga natin kung kasya ba. Kasya naman, te. Okay. Ito si Lito. Alam mo ba ito, Ate Vera, na si Lito ay nag-message sa akin kaninang alas 8:30 ng umaga. Ayun, sabi niya, Kuya at Ate, pasensya na po sa isturbo. Kuya at Ate, baka naman po pwede na makabawas po kami sa savings namin ng 3K para makauwi ko saglit sa amin. Kuya at Ate, nakikiusap po ko na sana'y maunawaan nyo. Why? Kailangan bang ipakiusap yun? Hindi, sa inyo naman yun, di ba? Hindi po siya makapag-antay. Kanina po, tinanong ko na siya kung anong plano na po niya. Bakit? Ika, sandali, Tabera. Galito, may dahilan ito. Bakit ganito yung mga terminologies na ginamit mo eh? Meron bang nagsabi sa'yo na hindi pwedeng kunin basta-basta yung savings? Wala naman po. Hindi ko lang po din maano kung bakit ganun po yung pagkakasal. Kasi ang dating dito para bagang napakahigpit ni ate ka-business doon sa... Anong gagawin ni ate ka-business doon? Pagka kunin nyo na yung savings nyo, kayo lang mag-ipon, ha?
Malalaki na kayo, kayang-kaya nyo na yun. Kaya na magtabi. Ha? Galito, Vera. Kunin nyo na lahat yun. May kumbaga, ang bigat ng terminologies mo rito, boss. Para bagang sinisikil kayo. Naintindihan mo, Tibera, no? Yung termino niya, no? Diba? Pero ito hindi mo alam to, te. Hindi po, pinabasa lang po ni ate sa akin kanina, pagbaba niya. Oo nga, ibig ko sabihin, nung bago niya to isend, hindi siya nakipag-ugnayan sa iyo. Dapat kasi nag-uusap muna kayo. Bago po ako umalis kanina yun, nag-usap kami niyan kung anong plano niya. Uuwi daw po siya. Tapos sabi kong gano'n, hindi kita mabibigyan ng malaking pera. Tapos sabi kong gano'n sa kanya, tignan ko kung makakaano ko. Kasi nahihiya po ako laging kuha ng savings kay ate kasi naabala din si ate. Siyempre po, pag busy si ate, nayari na po ako yung kuha balik, ganun po. Kunin nyo na lang yun. Pati yung mga M's na yan, lahat ng mga kagwang, mga savings na, kunin na nila lahat yan. Huwag na yung ipahawa kay ate. Kaya, yun pala, meron din mga negative sides eh. No, nahihiya pala sila na yung maya-maya kukuha pagkakailangan dahil nag-istorbo daw si ate ka business. Pero kay ate ka business yun, nakita nyo bang nagreklamo yung isa? Hindi po. Oo. Diba? So, mapapasama pa sa inyan eh. So, anyway, kunin nyo na yan lahat. Lahat ng mga nagpapasavings. Tatanda nyo, lalaki nyo, hindi nyo pa alam paano mag-savings. Kunin nyo, kayo mag-ipon. Tapos, isa pa, okay, Ate Bere, tuloy mo. Tapos sinabihan ko po kanina na ano. Okay naman po yung usapan namin kanina eh. Ewan ko po sa kanya, ba't pa siya nag-chat? Hindi ko alam, hindi siya atat na siya umuwi o ano po. Ano? Ba't ka na tingin mo kay Ate Bere? Parang hindi ka makapaniwala sa sinasabi niya. Nagsisinungaling ba si Ate Bere? Hindi po. Inaano ko lang po. Hindi ko lang, iniisip ko lang po sa kanong gagawin din po. Kasi kahapon pa lang naman po, di ba nagsabi na ako sa inyo, Kuya, uuwi daw si Lito. Nagpaalam na ba ako yung sa inyo? nag-vlog tayo kila Intoy. Opo. Naalala ko yun. So ngayon, ibig sabihin, hindi pa rin pala kayo ganun ka-goods. Magtapat niya kayong dalawa. At kami nalilito sa inyo. Hindi ko Hindi tuloy naman alam kung paanong maganda, maayos na diskarte ang... Hindi naman po kami nagtatalo, hindi ko alam kung ba't siya nagkakaganyan, Kuya. Simula nung nanggaling kami sa inyo, hindi pa rin yun na ibig sabihin. Diba, pumunta kami na may sakit ka. Apo yun. Oh. Tapos ilang araw na lumipas, wala pa rin, ganun pa rin ba? Pag alis namin ano pa rin kayo, isnaban? Hindi naman po, Kuya. Ano ba rin ito? Wala po. Ha? Hindi ko lang po alam kung naisip. Ha? Ano kaya? Hindi mo alam Hindi ka lang po alam. ba't ganito yung chinyat mo? Opo. Kung bakit ganyan naisip ko po. Tinanong ko pa nga po siya kanina umaga kung hindi na talaga mapupuspon yung pag-uwi niya. Oo. Kung tuloy po talaga siya. Sabi po naman niya, ilang araw lang naman ako dun eh. Sabi ko gano'n sa kanya, bahala ka. Yun naman po sagot ko. Hindi naman ako galit kanina sa kanya. O ano man po. Ngayon, ganito kay Lito, di ba may pera ka? Yung binigay sa'yo ng foreigner doon sa barko na 5,000. Ano po yun? Kung ano na po yun? Wala ano po yun? Ubos na? Kasi po yung ano po. Hanggang sa dali, baka magtanong yung viewers natin. Mga ka-business naming minamahal, yung binabanggit ko po na may nagbigay sa kanyang foreigner nung nasa barko kami, pauwi na tayo no, kuya, no? Nakita kasi siya ng isang foreigner at ayun,
nag-abot sa kanya ng pera, 5,000, Kuya Lito, tama? Opo. Ngayon, hindi ko alam yun. Nalaman ko na lang, matagal na lumipas ng mga araw, at siyempre, andyan yung mga M's, alam niyo yung mga antena niyan, siguro hindi nakatiis, pinarating na sa akin. At pagka mga ganun, hindi naman sa kung ano pa man, no? Kasi tabi sa inyong dalawa, Tibera, ay pinakamainam pa rin ipagbigay alam nyo kaagad sa amin. Sa akin, kay ate, tsaka sa akin, no? Hindi ko naman yung babawasan eh. Hindi ko naman yan kukunin. Masaya nga tayo at merong ganong mga tao rin na, di ba? No? Nag-abot ng pera sa iyo. Ang sa akin lang ay dapat malaman natin anong layunin. Kung pagtulong lang ba talaga o baka meron pang ibang agenda. Kasi kalimitang gano'n eh, di ba na kayo ito? O ito tanong ko sa iyo. Nung ibinigay sa iyo ang pera, nag-usap kayo. Opo. At anong concern niya at anong dahilan bakit raw niya binigyan ng pera ng 5,000? No. English yun, May nag-translate pong kasama niya po. pero nakakaintindi ka naman ng English, di ba? Opo. O tapos, Ano po, ang pagkakasabi po nung kasama niya po na natuwa daw po yung nagbigay sa akin dahil po daw na hindi, yung parang ano po, na marunong po ako na yung magsariling sikap na ng Lord. Katulad po ng pagbili, dapat daw yung sa iba-iba, nakisuyo na po ako sa iba o yung iba na lang pinabili ko gano'n. Kasi nakita niya po ako kasi may medyo sa labas po eh. Nung counter po. ano yun, binidyohan ka ba? Hindi po. Okay, tapos, ano pa nangyari? Pagbili ko po kasi, nandito po sila sa upuan, nakita po ako nung nabili. Hindi, okay na yun. Ibig ko sabihin, yung conversation ninyo, anong mga binili niya, anong, yung mga ganun, anong concern? Opo. Tinanong lang po niya sa akin kung sino kasama ko, sabi ko, sino kuya po, gano'n. Tapos, sunod po, tinatanong niya po kung anong trabaho ko po. Sabi ko, wala po, yung misis ko po yung nagtatrabaho kay kuya, sabi ko. Tapos, tinanong niya po ako kung hindi daw ako magagalit kapag binigyan niya po ako ng pera. Kung pwede daw niya po ako bigyan ng pera, sabi ko. Sabi niya, kayo po, nasa sa inyo po, sabi ko niya. Tapos binigyan niya po ako ng 5K ko. Nagpasalamat naman po ako. Tapos, sinabi mo kay Ate Vera. Ano po sinabi ko po. Tapos, binigyan mo sa kanya yung pera. Hindi po nasa akin po. Tapos po, hinayaan niya po nasa akin. Tapos, nag-ano din po ako, nag-ano din po ako sa iba nating kasamahan po na. Ang akala ko po kasi, pagka inila ko po yung, senior ko po yung iba sa mga kasamahan po natin, akala ko po, masasabi po sa inyo. Akala ko po masasabi po sa inyo again. Hindi ko naman po alam na hindi po ako pala ninyo alam mo. Hindi ganun. Buntot mo, hila mo. Yun ang patakaran natin dito. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng iasa sa ibang tao yung responsibilidad mo. Lalo na patungkol sa pagbibigay ng impormasyon sa amin ni Ate Ka Business. No? Kasi hindi naman sa pag-aano ay isang nakakatuwang tagpo yun. Sayang nga lang at asan ba ako nasaban yata ako ano? Yun yung masamang pakiramdam ko. Kasi kung halimbawa nabigyan lang ako ng pagkakataon, isang tablet nakausap ko. At ngayon, ano pa? Yun lang po. Yung pagkabigay po, nagpasalamat ako. Tapos, nung pababa na po tayo, nagkita po ulit kami sa may hagdan. Nagpasalamat po ako. Tapos sabi ko po, ingat na lang po kayo sa pupuntahan niyo po. Yun po. Yun lang. Sure ka? Opo. Yung messenger mo, komunikasyon. Di ba kinuha niya? Kinuha niya po, pero hindi naman po ako. Hindi naman po ano. Inad niya lang po ako, tapos hindi naman po ako nag-message.
Ay, hindi. Wala naman ako rin sa sinasabing nag-message siya. Ang inaano ko, kung mayroon bang komunikasyon na pwede natin tawagan just in case. Di ba? Meron naman po. Hmm. Ano pa? Wala na po. Sure ka? Okay. So, pagka ganun, paparating sa akin, Tibera. Ano? Kay ate. Tsaka, lalo na't banyaga kasi, di ba? Minsan kasi merong, bagay kasi iba yung ano nila eh. So ngayon ganito, kayo ba'y magkakaigi pa ba? Kung hindi na kayo magkakaigi, maghiwalay na lang kayo. Nagkakaigi naman po. Ano ba plano mo, ikaw, Lelito? Ikaw ba'y, di ba kinausap ka rin naman bago kayo ipakasal? Ang ibig ko sabihin dito maghiwalay, hindi ibig sabihin maghiwalay bilang mag-asawa. Ibig ko sabihin ay maghiwalay kayo ng ibang lugar. No? O, ang sagot mo naman nun, oo. Di ba? Tama ba ako? Doon sa pagpapakasal mo kay Tibera? Ngayon, uulitin ko ang tanong. Gabay hindi nagsisisi na pinakasalan mo si Ate Vera? Hindi naman. Ha? Hindi naman. Eh, ba't ganyan? Lagi nang sumitong isa sa iyo. Hindi ka ba naghahanap pa ng ibang babae? Hindi naman. Pasensya ka na sa tanong ko ha. Kasi, bakit lagi-lagi, maya't maya, nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan? Di ba sinabi ko na sa'yo, tinuruan na kita na huwag mong isipin na ganyan yung iyong physical na kalagayan, dapat mangibabaw pa rin yung pagiging lalaki, padre di pamilya, no? Para matibay, matatag yung dibdib mo. At saka makakapag-desisyon ka, makakakilos ka ng angkop sa pagiging asawang lalaki at padre di pamilya. Kung sakali na yun nga, di ba? No? Oo. Kasi pag inisip mo kay Lito yung ganyang physical mong kalagayan, siyempre natural mintis, mabubusit kayo, di ba? May inis ka, no? Hindi maiwasan minsan siguro baka nagtatanong ka na nagiging sanhi tuloy ng pagiging aburido at wala sa kondisyon, mainitin ang ulo at baka mamaya ay humahantong ka pa sa isipan na para bagang ikay pabigat o walang naitutulong. Yung mabuting pakikitungo sa iyong asawa ay napakalaking tulong na nun. Kaya Lito, ha? Hindi ka naman hinahanapan, Kuya Lito eh. Di ba? Hinahanapan ka ba, Ate Vera? Ha? Hinahanapan ka ba niya ng income? Hindi naman. Ha? Hindi naman. Yun ang aking tinutukoy, yung income ba? Yung pumapasok na Si Ate Vera, kinausap ko na kanina yan. Sabi niya nga sa akin, nag-aalala nga kasi ako, kuya, na si Lito ang tigas ng ulo. Huwag mo na nga kasi siyang pupunta rin sa kamag-anak niya kasi hindi pa nga ganun ka planchado. Yun ang sabi niya sa akin, kaya kinausap na kita ngayon. Ito ba naiisip niya, Ate Vera, Kuya Lito? Na hanggang sa pagtanda yung dalawa ang magkasama habang buhay. Kasi nagpakasal kayo eh. Di ba? Huwag kayong plastic ha. Hindi. Ha? Hindi po. Ikaw, Ate Vera, yung totoo.
Hanggat kaya ko siguro kuya. Hanggat kaya. Kasi minsan kuya, ano nakakapulot, nakakano rin. Kasi kahit wala kayong pinag-aawayan, ganyan. Nga sa totoo lang, nagtataka ako eh. Hindi naman kayo kinukulang sa mga pangunahing pangangailangan ninyo araw-araw. Sobra-sobra pa nga. May pera pa kayo dyan kay atin yung pa-savings ninyo. Hindi naman kayo nagugutom. Di ba? Anong dahilan? Bakit lagi kayo para kay aso't pusa? Gusto niyo, ganito rin ba kayo nung nandun kayo sa may tindahan na Tibera? Yung binigay kong tindahan nyo doon? Hanap buhay nyo? Ganito rin? Hindi naman kuya. Oh! Eh bakit ngayong nandito na kayo sa puder ko na dapat nga eh mas maayos, masaya kayo dahil wala na kayong pinoproblema? Ano ba nangyayari? Parang nag-create kayo ng problema ninyo. Hindi ko nga din po alam sa kanya. Minsan nahihiya na rin ako. Kaya ano itong lately, hindi na ako masyadong magsasalita. Sabi ko gano'n sa isip ko kuya. Parang lalong lumalala eh pag pinapaliwanagan ko siya. Parang gano'n ang pakiramdam ko. Parang feeling niya, pinapagalitan ko siya lagi, inaaway. Eh sabi ko, lumalala lang nung lumalala. Pag halimbawa hindi kayo tumigil, ipapakonseling ko kayo. Galing ko kayo rin kay Dr. Vincent. Dalawa kayo. Kaya Lito, bakit ganun? Parang pakiramdam mo raw lagi kanyang inaaway. Samantalang parang nag-a-advise lang yata yung isa. Yung misis mo. Lagi ko pa nga pong ginagamit yung term ni ate na tayong dalawa lang ang nandito, tayo lang ang magkakampi dapat. Lagi ko pa pong ginagamit yung term na yun. Parang hindi ko alam kung hindi nga naiintindihan o binibigyan niya lagi ng bad yung comment, yung sinasabi ko. Maya-maya magchat-chat sa inyo. Kahit alam ko naman, wala naman kaming masamang tinapay na pinag-usapan kanina. Tinanong ko lang kung hindi na ba talaga mapupuspon yung pag-uwi niya. Yun lang naman kuya eh. Eh hindi ko expect kanina na mag-chat ulit sa inyo siya. Ikaw nga muna, saglit lang. Bigla lang pumasok sa isip ko eh. Kasi bago-bago pa lang, ilang araw pa lang naman lumipas ha. Pasintabi ulit ha. Saan napunta yung 5,000 na ito? Anong pinagkagas... So na, Ate Vera, yung sinabi mo kanina na hanggat kaya mo ka mo, anong ibig mong sabihin doon, Ate Vera? Medyo mabigat yung mga pangungusap na yun. Kasi minsan kuya, napupuno rin ako. Hindi na lang ako nagsasalita. Tapos kinu-question ko rin po yung sarili ko. Kung kaya ko ba habang buhay yung ganito. Kasi para sa akin, tinanggap ko na ako lang magtatrabaho, ako maghanap buhay. Ano yung pakisama sa akin? Yan po kasi minsan nararamdaman ko. Kasi minsan pag nagsalita ako sa kanya, pinaliwanag ko. Feeling niya, naaway ko siya lagi. Minsan sabi ko, kuya, napapagod na din ako eh. Kasi kung anong gusto niya, minsan pinagbibigyan ko naman hanggang kaya. Kaya minsan pinapanalangin ko talaga kasi pa.
Talansin pa yung loob ko. Bigyan pa ako ng tapang. Sige, paliwanagan ko ng paliwanagan siya, kuya, minsan. Hindi ko alam kung di niya nagigets. Binibigyan niya lang ng ano yung mga sinasabi ko. Yes, tinatanong ko kung hanggang kailan kaya ako ganito. Minsan sinasabi ko pa nga sa kanya, ganito na lang ba tayo lagi? Ang response mo ron. Siguro dahil sa pakikisama mo sa akin. Kasi kung nag-uusap tayo, lagi mo sinasabi sa akin na ba't ka magbabago para sa akin? Kasi gusto mo lagi, yung gusto mo yung sundin ko. Hindi lagi. Alam ng Diyos yan. Alam ni Ama yan na hindi lagi yung gusto ko yung ano. Hindi ko sa sinasama yung Panginoon Diyos na kung ano pa man. Dahil alam kong siya lang nakatingin sa ating dalawa. Pang araw-araw. Hindi lahat nakikita sa ating pagsasama. Kaya ako ginagamit ang pangalan ng Panginoon Diyos kasi alam niya, kita niya lahat kung ano mo klaseng pagsasama natin dalawa. Ano ibig sabihin? Diretsahin mo na. Kasi kuya, sinasabihan ko siya eh. Kasi gusto niya magbago ako. Sabi ko, bago ako magbago, baguhin mo muna yung sarili mo. Kasi bakit ko babaguhin yung sarili ko kung ikaw nga hindi magbabago eh? Ano gusto mong baguhin kay Ate Vera? Ano ba namang hindi nagbago? Halos nga lagi kitang sinusunod tapos kung ano bang inaano mo sa akin. Ang kailangan naman yung Ano gusto mong baguhin kay Ate Vera kaya dito kung pwede mo i-share sa akin? Bakit nasabi ni Ate Vera na bago ko baguhin sarili ko, magbago ka muna? Ano yung gusto mong baguhin kay Ate Vera? yung kuya, pag may sasabi ako, intindihin mo na, laging si galit, inaano niya lagi sa akin. Alam ba, may konti kami hindi pinagkakaunawaan. Bigla na lang siya magagalit sa akin, hindi inuunawan yung sinasabi ko. Mamaya, nandiyan na yung mura, masasakit na salita. Kaya minsan siguro, kaya kadalasan siguro, may gagawa ko na hindi niya nalalaman. Kasi nga, ganun po. Ano yung nagagawa mo na hindi niya nalalaman? Yung katulad po yung katulad nga po nung pagkakachat ko po sa inyo, hindi niya alam na tuloy na hindi po na nasa maayos yung na i-chat ko o nagagawa ko po. Ang mga lang naman po, intindihin niya muna po yung sinasabi ko po eh. Hindi po. Pag tingin niya So, ibig sabihin, hindi na healthy yung inyong pagsasama. Matagal na, ganyan. pinipilit naman po siyang intindihin lagi po. Ayun nga. Pakiwari nyo kasi sa bawat isa sa inyo, naturalmente, ikaw ang tama. At si Ate Vera rin naman, vice versa, siya ang tama. Paano kayo magkakasundo niya? Hindi ka naman po inaano na lagi, Diba? na lagi akong tama po. Kasi po, pag ganun po ang sitwasyon, ako naman po nakagawa po din ng paraan para magkaayos po kami dalawa. Magawa ka ng paraan. Yung aalis ka, gusto mo, pagbalik mo, okay na lahat. Yun ang gusto mong ginagawa mong paraan. Lagi ko pong ginagawa kung umaalis ako. Sige, kung yan ang gusto mong sabihin sa kanila, sige.
tulad kanina, wala naman tayong pinagtalunan. Tinanong pa nga kita kung hindi na mapipigilan yung pag-uwi mo. Tapos sinabihan kita, hindi kita mabibigyan ng malaking pera sa pag-uwi mo. Oh, di ba sabi ko kahit 2,000, sabi ko gano'n. Tapos sabi mo, bahala na kung kailan. Di ba sabi mo kanina? Kasi tinatanong mo ako paglabas ko, no? Sabi mo, kailan yung... Magantay ka naman, di ba sabi ko sa'yo? Yun lang naman na sabi ko sa'yo. Hindi. O ano yung kailangan ano doon na hindi mo na lalaman yung ginagawa mong pag-chat na gano'n. Tapos di ba tinanong kita nung nakakaraan, nung hindi pa pumunta sila kuya doon sa atin, na tinanong kita kung uuwi ka na ba ng tuluyan, okay lang. Yung hindi ka na babalik, okay lang. Di ba sinabihan na rin kita? Pero ano bang sabi mo? Uuwi ka lang para sa nanay mo, ganito, ganyan. Di ba nagkaintindihan na tayo doon? Sabi mo pa nga, pagkatapos ko magkasakit. Tapos nag-usap din tayo nung nakarang araw tsaka kanina. Hindi ko rin minsan alam kung saan ka nanghuhugot ng mga ano mo eh. Magsusuri ka tapos pagka nagkaroon ng away sa susunod, yun na naman ang iaano mo sa akin. Kasi hindi tayo nagkaintindihan ng gano'n, nakapagsalita ka ng gano'n masakit. Ganun ka kasi lagi. Kung ba sinabihan ka pakita mong ano, okay lang, umuwi ka. 1 taon, 1 buwan, okay lang. Kaya ko, di ba? Hindi kita pinayagan. Pinapaliwanagan lang kita. May narinig ka ba sa akin huwag kang uuwi? Wala, di ba? Di ba ang lagi mong sinasabi, bahala ka. Di ba? O anong kailangan mong ano doon na hindi mo na kukontrol yung masasabi mo? O anong plano ninyo? Pilito. Ako naman po ko yan. Gusto ko lang po talaga umuwi. Tapos kung tatanggapin niyo po ako pagbalik ko, salamat. Pero kung hindi na, di salamat din. Pero talagang babalik naman po ako sa kanya. Gusto ko lang po talaga makita yung mga ko. Gusto ko lang din po mapanatag yung kalooban ko kasi alam ko po sa sarili ko hindi din ako magiging maayos po eh. Baka po pag hindi ko po naano yun, baka kung ano pang maano ko po sa naiisip ko po ganun. Iba po kasi yung pakaramdam ko ngayon, hindi ko po alam kung ano naman sa amin dalawa ni nanay ko ngayon eh. Mawawala din sa mundo. Sorry po sa naisip ko po at Bakit may nararamdaman ka ba sa katawan mo? May sakit ka? Wala lang po, pero lagi ko napapanaginipan yung ano po eh. Yung alin? May kabaong po eh. Palagi ko po ano eh. Mula nung ano po. Mula pa po nung mag-isang mundo po. Kabaong. Opo. Anong ginagawa mo sa kabaong? Napapanaginipan ko po na minsan ako yung nasa loob ng ano, kabaong. Minsan nanay ko po. Yun po eh. Kaya hindi, gano'n na lang po yung gusto kong makita ng nanay ko po. Naisip ko po yung tatay ko na namatay, hindi ko nakita ng buhay ko. Hindi mo nakita ang tatay mo ng buhay? Oh, nung ibig sabihin po ng pagkalis ko po, hindi, yung pagbalik ko po, wala ng tatay ko. Oo, siyempre natural. Sino ba naman tao ang nakakaalam kung kailan siya mamamatay? Oo. Di ba? Wala naman nakakaalam nun. Alam naman, ay, bukas, ganitong oras, punta mo na kayo rito kay ganyang oras ay matilos na ako, tibok na ako. Walang ganun. Di ba? Ang gusto ko lang naman po mangyari, kung ano man po sa amin dalawa na namin, ay yung ano po,
yung talagang masinsinan na maging maayos po kami nanay ko. Kasi alam ko po na medyo mabigat pa rin po yung damdamin ng nanay ko sa akin. So, sige, ako, ito Ate Vera, sa akin, ang aking opinion sa bagay na yan, mabuti siguro payagan mo na ito. Hindi dahil sa binabaliwala ko naman yung concern mo na baka mamaya ay, yun nga, no, yung iniisip mo na hindi pa lahat ng kapatid ay goods na sila. Anyway, kung halimbawa ako ang nasa katuyuan ng mga kapatid ni Lito, ay hindi ko hahayaan yung sarili ko na ilagay sa isang sitwasyon na papatulang ko yung ganito. Di ba? Kaya lang, andun yung katotohanan na hindi pare-parehas ang level ng takbo at abot ng kaisipan ng tao. Maring ako, yun yung sa akin, pero hindi ko alam sa kanila. Di ba? Pero ganun pa man, ay pag hindi mo ito pinayagan, sigurado, yun at yun at yun at yun pa rin. Di ba? No? Paulit-ulit. Kailan ka alis niyo na? Hindi po sa akin, napapayag po. So, ibig sabihin, gustong-gusto mo na talaga, no? Iba po kasi yung pakarama ko po talaga. Ngayon, ganito Kuya Lito. Ito naman naka-vlog. Mabuti talaga yung ganito naka-vlog Ate Vera eh. Diba? Kasi, dito maliwanag, Kuya Lito, na kami, no, ang first family, ay hindi konforme na ikaw ay bumiyahe na mag-isa. Ang question nga ni at ka-business ninyo, sana ay kayong dalawa, no? Kaya lang, hindi naman namin pwedeng kaandin yung damdamin ni Ate Vera kung hindi naman siya komportable ron, alam na pilitin namin. Okay. Diba? So ngayon, ito'y pasya mo ha. Walang nagdikta sa iyo, walang pumilit sa iyo. No? Pagbibigay linaw lang. Kasi, wag naman sana, dahil ilang sakay ka ba Kuya Lito? Mga siguro po, mga 4 po. 4 na commute, no? Bus jeep yan, bus jeep. Ano po, bali, van. Ha? Dalawang van, tapos isang bus, isang tricycle po. Yun, basta kay 4. Mag-ingat ka sa iyong biyahe, ha? Okay. So yun pero bago natin tapusin ito, gusto ko lang bigyan ng linaw na yung binanggit mo rin kanina na nasa kanya, kung tatanggapin ka pa niya pagbalik mo. Okay. So parang nagpapahiwatig ka na rin. Di ba? Practically speaking na kung tanggapin, di okay. Kung hindi, di okay. Parang ganon. Binasi ko lang din po sa sinabi niya na naiisip niya na hindi ako babalik sa kanya. Alam naman niya na babalik ako sa kanya. Wala akong naiisip na gano'n. Hindi. Sinadjust ko lang sa'yo. Hindi, ganun Sinabi din. ko lang sa'yo. Ganun din yun, naisip mo rin na ganun. Ba't ka naman nakaya naman isang taon, ilang buwan ako hindi uwi sa iyo? Diba? Kung hindi mo naisip na ganun. Nung may nasalita ako, nung may sakit ako. Na itinoon mo magpaalam. Yun po ay naisabi ko nung may sakit ako yan. Na tinaon niya magpaalam na uuwi siya. Kahit sino naman po kasi makakapagsalita ng gano'n. O sige na. At ito mga ka-business na kinikinita ko na gusto kong maging honest po sa inyo, no? Mukhang matatapos ang relasyon nitong dalawa, si Vera at si Lito. At kami naman ni Ate ka-business, lahat ng mga pamamaraan ay ginawa na namin. Mga pagpapayo.
Kaya lang yung salita kanina natin Vera, mabigat yun mga ka-business. Hanggat kaya ko pa, kailang hindi ko alam kung hanggang kailan. Tama ba ako Ate Vera, no? Yung mga linya mo pang ano eh. Alam mo yung pang pelikula. Tapos ikaw naman kay Lito, parang okay fine, parang ganun. Magsalita ka nga kay Lito bilang lalaki. Hindi, kasi kung naano ko, ba't ganun yung naiisip niya sa akin? Nahalip na dapat naiintindihan niya na. Tinatanong niya ako, bakit naman pakaramdam mo gano'n? Hindi po, tinatanong niya po sa akin. Hindi na ba matutuloy yung, hindi na ba pwedeng anuhin yung, ano yung na plano mo umuwi? Hindi naman po ganun yung pagtatanong niya. Dapat, tinanong niya po ako kung bakit nararamdaman yun, naiisip na umuwi, gano'n. Tapos naisip niya pa na hindi ko siya agad babalikan. Na ilang buwan o ilang taon. Pwede ba naman po yung hindi ko agad uwian siya. Kung hindi ko lang po laging yun ang panaginip ko, di ba po yung nararamdaman ko, hindi ko naman po papipilitan na umuwi ko. Minsan kasi ang tao kaya nananaginip kapag natutulog na gutom. Minsan naman, nanaginip ang tao kapag natutulog na bagong kain, busog. Alin man doon sa dalawa. Pero totoo na yung pagkakaroon ng panaginip ay minsan mayroong mensahe, no? Hindi nga lang sa lahat ng pagkakataon, mayroong pagkakataon na ikaw nga ay tumatama, no? At madalas na pagkakataon din naman eh hindi. Anyway, nasa iyo yan kung anong tingin mo sa bagay na yun. Matatanggap mo ba, Kuya Lito, na halimbawa dumating yung isang pagkakataon na si Ate Vera ay may iba ng minamahal na lalaki? Siyempre po masakit po yun. Kaya lang, siyempre. Kung makikita mo naman po na masaya siya doon, bilang Hindi solido ang pagmamahal nito. Sorry Kuya Lito, pero ginagalang kita. Ha? Yung si Kuya, ginagalang kita Kuya Lito, ha? Pero hindi kasi talaga natin pwedeng ilagay yung sarili natin sa ano eh. Dahil, ibig sabihin ba, kaya ingat na ingat ako magsalita eh. Kasi, yun nga, hindi tayo yung nasa posisyon niya. Kaya mahirap magmagaling. Mahirap yung sitwasyon ko. So, ibig sabihin ay kaya mong tanggapin yun. siguro po, matatanggap po kung makikita ko na masaya po siya sa iba. So, anong plano mo? Kung halimbawa nga, dumating na sa ganun tagpo, kaya na may iba ng lalaking minamahal sa Tibera, may iba ng ka-holding hands, may iba ng humahalik, may iba ng yumayakap. Siyempre po, masakit po yun. Masakit kung sa masakit. Anong plano mo nung gagawin mo? Gagawin ko pa rin po yung panunuyo ko dati. Kasuyuin mo siya? Opo, kung hindi na po talaga, hindi na po niya ako talaga mahal. Parang mali naman yata yun. Meron nang lalaking akbay-akbay na nga siya. Kasuyuin mo pa? Wala na po akong magagawa doon. Kaya ang tanong ko, ano ang plano mo sa sarili mo? Anong gagawin ng isang Kuya Lito? Anong plano mo sa sarili mo? Naman. Yung patungkol naman sa'yo, Kuya Litz. Patungkol po sa akin, tatanggapin ko po hanggat Manliligaw ka rin ng ibang babae. Maghahanap ka rin ng panibagong mamahalin. Ganun ba yun?
posible. Posible po. Kasi hindi ko naman po sabihin na hindi po kasi ka-plastic naman po yun. Posible po mangyari yun. Pero kung mangyayari naman po yun, sisiguraduhin ko naman po ang mauuna po siya. Ano mauuna? Kung halimbawa po magkakahiwalay kami, magkakaroon kami ng relasyon parehas, sisiguraduhin ko naman po na ang mauna po magka-relasyon po siya bago po ako. Kumbaga parang ibig sabihin siya muna ang magkamali bago ikaw. Hindi naman po siya nagkamali. Ganun din po kasi ako nung nakaraan kong karelasyon. Hinayaan ko muna sila. Hinayaan ko muna yung babayan ko. Nagkaroon siya ng pamilya bago po ako naghanap. Ganun po. Well, sa bagay na yan, nobody is kanya-kanya opinion, no? At walang maling opinion. Pero kung ako ang tatanungin mo sa ganang akin, Kuya Lito, no, sa ganang akin, isipin ko pa lang na si ate ka business mo ay magkakahiwalay kami, maghuhurimentado na ako Kuya Lito. Wala sa akin yung siguro po matatanggap ko po, hindi, no way. Hindi ako papayag. Isipin pa lang ha. Bawa ay meron na siyang ibang mamahalin. Naku, pilit baka sumabog itong ka-business house. Baka itong Buncher Nova eh. Burno ko naman sabi mo rin burno. Ay, hindi ka pala nakikinig. Mahimik ka na lang dyan. Ano yung nag-upload ka? Nag-edit ka? Ha? Yung sabi ni Boss Dave ha, antay-antay lang kasi tinatrabaho niya yung ano. Andiyan po yung mga kagong, yung si Bornok. Andiyan, sino yung katabi mo? Bugi ya. Bogi siya pa. Ba't di ko makita si Bogi? Likod upuan. Bogs. So, Ate Vera, tapos na tayo. Kaya na, siguro naman sapat na yung mga bawat pahayag ninyo na hindi nyo magawa ng kayong dalawa lang kasi. Napo. Di ba? So yun, usapin mo lang si ate mo para sa... Kunin nyo na yung savings nyo ron, ha? Lahat ng savings, bigay na lahat sa mga kay... tawag na ito. Kapagkamalan pa pala. At saka para medyo mabawas-bawasan yung intindihin ni ate nyo, ha? Hoping ako na sana sa huling pagkakataon last vlog na natin to na kayo ay nagkakaroon ng problema mag-asawa. At kung sakali na hindi talaga kayo magkaayos, ganun pa rin last vlog na ito na hindi kayo nagkakaintindihang mag-asawa. At sa susunod na vlog ay may boyfriend na ito. At ikaw naman manligaw kung gusto mo. Yan na, God bless sa ating lahat mga ka-business. Bira.
kayo, pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo, minahal kayo ng mga tao kahit siyang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. I give it for a heart of gold. Mahal namin kayo, pinunukan my heart of gold, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Give it for a heart of gold. Mahal namin kayo, pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pami-pami